Magandang mapagpalang linggo sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon ay Hunyo 21, taon 2026, ikalabing dalawa ng linggo sa karaniwang panahon, taon A. Sa ating mga kapanalig dito sa Pilipinas, sa ating mga OFW sa ibang panig ng mundo, sa mga nakakatanda, kabataan at sa bawat isa na naghahanap ng gabay ng Diyos. Malugod ko kayong tinatanggap sa ating munting pagtitipon dito sa ating vlog. Ngayong araw, ating pakinggan at pagnilayan ang mga salita ng Panginoon mula sa banal na misa. Madalas nating isipin na ang pagbabahagi ng kanyang salita ay para lamang sa mga pari o may mataas na katayuan. Ngunit ipinapaalala sa atin ngayon, ang salita ng Diyos ay para sa lahat at kahit sinong ordinaryong tao ay may kakayahang maghatid nito sa kapwa. Ang kailangan lamang ay tapat na puso at pananampalataya at iyan ang ating ginagawa dito. Halina't samahan ninyo ako. Ang mga pagbasa ngayong araw, ang unang pagbasa mula sa aklat ng Jeremiah, chapter 20 verse 10 hanggang verse 13. Narinig ko ang paninirang puri ng marami. Takot saan man, isumbong ninyo siya at isusumbong namin. Lahat ng aking kaibigan ay nagbabantay kung ako'y matitisod. Baka madala siya sa kamalian at magtagumpay tayo laban sa kanya at magkaganti sa kanya. Ngunit, ang Panginoon ay nasa aking tabi bilang makapangyarihang mandirigma. Kaya ang mga umuusig sa akin ay matitisod at hindi magtatagumpay. Sila ay mapapahiya sa kanilang kabiguan at ang kahihiyan nila ay manatiling di malilimutan. O Panginoon ng mga hukbo, sumusubok ka ng matuwid. Nakikita mo ang puso at isipan. Ipaabot ko sa iyo ang aking hinaing upang makita ko ang iyong pagliligtas sa akin. Umawit kayo sa Panginoon. Purihin ninyo siya sapagkat iniligtas niya ang buhay ng dukha mula sa kamay ng masama. Ang salita ng Panginoong Diyos. Papuri sa Diyos. Ang salmong tugunan mula sa aklat ng Salmo, chapter 69, verse 8 hanggang verse 10, chapter 14, chapter 17 hanggang verse 33 at verse 35. Tugon, Panginoon, dinggin mo ako sa iyong dakilang pag-ibig. Ako'y itinakwil ng aking mga kapatid, itinuring na dayuhan ng mga anak ng aking ina. Ang pagmamahal sa iyong bahay ang tumupok sa akin. Ang mga pang-iinsulto sa iyo ay bumagsak sa akin. Panginoon, dinggin mo ako sa iyong dakilang pag-ibig. Ngunit sa iyo, Panginoon, itinataas ko ang aking panalangin sa panahong kalugod-lugod. Sagutin mo ako sa iyong tapat na pagliligtas. Panginoon, dinggin mo ako sa iyong dakilang pag-ibig. Huwag mong itikom ang iyong pandinig at iyong lingkod. Sagutin mo ako agad sapagkat ako'y nasa matinding kagipitan. Panginoon, dinggin mo ako sa iyong dakilang pag-ibig. Ang mga dukha ay makikita at matutuwa, kayong naghahanap ng Diyos. Mabuhay ang iyong puso sapagkat dinidinig ng Panginoon ang nangangailangan at hindi itinakwil ang kanyang mga bihag. Panginoon, dinggin mo ako sa iyong dakilang pag-ibig. Purihin siya sa langit at lupa, ng mga dagat at ng lahat ng may buhay doon. Panginoon, dinggin mo ako sa iyong dakilang pag-ibig. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa aklat ng Roma, chapter 5, verse 12 hanggang verse 15. Mga kapatid, kung paanong ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamagitan ng iisang tao, at ang kamatayan ay sumunod sa kasalanan, kaya't ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay hindi katulad ng pagkakasala.
Kung sa pagkakasala ng iisa ay namatay ang marami, gaano pa kalaki ang biyaya ng Diyos at ang kaloob na ibinigay sa pamamagitan ng iisang tao, si Hesukristo, na dumaloy ng sagana sa marami. Ang salita ng Panginoon. Papuri sa Diyos. Hallelujah! Mula sa aklat ni Juan, chapter 15, verse 26b and verse 27a. Hallelujah! Hallelujah! Ang espiritu ng katotohanan ay magpapatutuo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon, at kayo rin ay magpapatutuo. Hallelujah! Hallelujah! Ang mabuting balita mula sa aklat ni Matthew, chapter 10, verse 26 hanggang verse 33. Ang mabuting balita ni Jesucristo ayon kay San Matthew. Sa panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot sa sino man. Walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sasabihin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa iyong pandinig, ipahayag ninyo sa ibabaw ng mga bahay. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi makakapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa makapangyarihang magpahamak sa kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba't ibinibenta ang dalawang maya sa murang halaga? Ngunit wala ni isa sa kanila ang nahuhulog sa lupa nang walang pahintulot ng inyong Ama. At pati ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Mas malaga kayo kaysa maraming maya. Ang sinumang umamin sa akin sa harap ng mga tao, aaminin ko rin siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sinumang magtatakwil sa akin sa harap ng mga tao, itatakwil ko rin siya sa aking Ama na nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa iyo, Hesukristo. Ang simpleng paliwanag. Ang pangunahing mensahe ngayon ay, huwag matakot at magbahagi ng salita ng Diyos. Sa binasang ebanghelyo, sinabi ni Jesus, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, sabihin ninyo sa liwanag. Ibig sabihin, ang natutunan natin at narinig mula sa Diyos ay hindi dapat itago. Dapat natin itong ibahagi sa iba. Hindi natin kailangang maging matalino o mas mataas na posisyon. Bilang mga ordinaryong tao, sapat na ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Tulad ng ginagawa natin dito sa vlog na ito, ibinabahagi natin ang kanyang salita upang maging liwanag ito sa pamilya, kaibigan at sa bawat Pilipino saan man sila naroroon. At huwag tayong matakot dahil ang Diyos ay laging nasa ating tabi at mahalaga tayo sa Kanya. Panalangin ng mga mananampalataya. Panginoong Diyos, aming Ama, salamat po sa inyong salitang gumagabay at nagpapalakas sa amin. Salamat po dahil binibigyan mo ng pagkakataon kahit kaming mga ordinaryong tao na naghatid ng inyong katotohanan sa aming kapwa. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob at tapat na puso upang huwag matakot magbahagi ng iyong mabuting balita. Ingatan mo po ang aming mga manunood, ang mga nasa bahay, nagtatrabaho, ang mga OFW na malayo sa pamilya, at ang mga mangangailangan ng aliw. Naway maging gabay ng iyong salita ang aming mga hakbang araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig ngayong araw. Naway manatili sa inyong puso ang salita ng Panginoon na ating pinag-uusapan. Huwag kalimutang ibahagi rin ang natutunan ninyo sa inyong pamilya at kaibigan dahil ang pagbabahagi ng pananampalataya ay misyon ng bawat isa sa atin. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway pagpapalain kayo ng Diyos at ingatan sa lahat ng oras. Magandang linggo at mabuhay ang pananampalatayang Pilipino. Paalam po. Bye-bye!